bakit nagkakandaletse-letse ang sistemang politikal natin dito sa Pilipinas? Okay? Bakit nagkandaletse-letse ang sistemang politikal natin dito sa Pilipinas? Kasi babalik po tayo sa pinagmumulan ng problema nating pangpolitika. Okay? Ang problema nating pangpolitika ay nagsisimula sa eleksyon. Nagsisimula sa eleksyon. Pero hindi lang po yan nagsisimula ang problema natin, hindi lang sa eleksyon. Ang sistemang politikal natin ay nasira dahil sa 1987 Constitution na kung saan ay inalis nila ang two-party system at nagkaroon ng multi-party system including party list. Bakit po natin nasabi? Kasi po, pag wala po tayong matibay na mga political parties, walang checks and balances. Katulad na lang po sa Estados Unidos, meron po silang napaka-tibay na political parties na sinasabi nating two-party dyan sa Estados Unidos, ang Democrats at ang Republican. Okay? Either you are a Republican or either you are a Democrat. Okay. May mga dyan sa Estados Unidos, may mga nagbabalimbingan din. Pero bakit po nating nasabi ito? Kasi dito sa multi-party system natin, dito sa Pilipinas, which is enshrined in the 1987 Constitution. 1986 kasi ito na nabuo pagkatapos nagkaroon ng plebisito na implement noong 1987. Na kung saan ay we are done with the two-party system. Nawala na po yung dati kasi, dalawa lang po yung partido natin dito sa Pilipinas. Ang partido natin is either you are a nationalista or you are a liberal. Pero kahit na dalawa po yung partido natin noong araw, nationalista at liberal, nagkaroon na rin po ng balimbingan noong araw eh. Ha? Kung matatandaan po ninyo, ang tatay ni BBM, balimbing din yan eh. Okay? Balimbing din si dating Pangulong Marcos. Bakit balimbing? Dating liberal yan. Okay? Dating liberal yan. Pagkatapos, ay dahil sa incumbent si Magsaysay nung araw, Macapagal nung araw, wala siyang pagkakataon na tumakbo bilang Pangulo noong 1965 presidential election. So anong ginawa? Over the bakod. Pumunta sa nasyonalista. At doon nagkaroon siya ng pagkakataon na maging standard bearer ng nasyonalista, si FM. Okay? FM ang tawag nung araw yan eh. Sa mga dyaryo eh. Ferdinand Marcos. So balimbing din yan. Galing liberal yan. Pagkatapos pumunta po siya sa nasyonalista. Kahit na i-search po ninyo yung history ng liberal at ang nationalista party. Pero ngayon, sa sistema natin, pero nung araw, balikan natin, nung araw kasi ganito, ang kanilang sistema ay nagkakaroon po sila ng convention. Okay? Sa convention, at dyan nila pinipili kung sino ang magiging standard bearer ng Partido Liberal o kaya Partido Nacionalista. Sa National Convention, pinipili nila kung sino yung mga karapat-dapat na tumakbo. Hindi katulad ngayon na walang convention. Walang convention. Wala nga tayong partido ngayon eh. Di ba? Walang partido ngayon. Anong partido ng administrasyon ngayon? Meron bang partido ng administrasyon? Wala. Ang oposisyon, may partido ba? Wala. Watak-watak eh. Watak-watak. Kasi nga, multi-party. Dito sa multi-party system na nangyayari ngayon, kung sinong sikat, kahit na walang kakwenta-kwentang kandidato, basta sikat, dahil naman sa mga kababayan natin na ang basihan po ng pagboto ay kasikatan lang ng kandidato, kaya nagkaletse-letse yung buhay natin. Mantakin po ninyo, tatakbo si Epe.
si Philip Salvador. Ang klaseng kandidato yan. Dapat tingnan muna natin yung background ng kandidato. Ha? Yang si Ipe, anong background niya? Di ba may anak siya kay Chris Aquino, inabandona niya, hindi niya sinuportahan? Karapat dapat ba yung maging senador? Pagkatapos sabihin mo, kapakanan ng bayan ang ipaglalaban mo, ang plataforma mo. Sarili mo nga anak, hindi mo masuportahan eh. Ha? Tanginamin mo. Ha? O, baka mamaya sabihin niyo nagmumura ko. Hindi, ang sinabi ko, tang-inumin mo. Yan, para mahimasmasan ka. Pagkatapos, itong si Bato de la Rosa, magre-re-elect. Ang pinapakita lang ni Bato de la Rosa, parang machismo lang eh. Pero, sa aking palagay, si Bato de la Rosa, nanginginig yan. Nanginginig sa takot dahil sa ICC. Na walang kakwenta-kwentang kandidato rin. Itong si Bongo. Yan. Mga PDP laban, mga kandidato ng Duterte, dapat hindi na natin i-vote ng mga to eh. Pati yung mga kandidato ni BBM, tignan muna natin kung sino-sino mga kandidato. Ayan, si Camille Villar. Sino ba yan? Anak ni Manny Villar. Sa kanya nakapangalan yung mga subdivasyon ng Villar, yung Camellia Residences. Tanungin ninyo dyan sa DAR. Di ba may lumabas kamakailan na issue dyan sa Iloilo na kung saan yung dating mga ipinamigay na lupang sakahan o sakahin nung panahon ng pag-implementa ng agrarian reform ni Ferdinand Marcos, FM, ibinigay sa mga magsasaka. Pagkatapos ngayon, napunta na kay Villar. Hindi lang yan, marami pang issue dyan. Meron akong nakausap na empleyado ng Department of Agrarian. Ang dami palang kaso niya. Yung mga Villar yan, tignan na lang ninyo dyan sa mga dyan sa Pangasinan, sa mga Camellia Homes. Maraming ginawang illegal conversion ng lupang sakahin na naging subdivision ng Villar. So, karapat-dapat pang iboto mga to. Walang mga kakwenta-kwenta to eh. Silang may-ari o sila yung majority ng prime water. O, sino yung mga concessionaires ng prime water? Dito na nga lang sa La Union. Meron tayong ilang bayan. San Juan, San Fernando, Bawang, I think part of Bacnotan, part of San Gabriel, part of Naguilian. Okay? Ano nangyari dyan sa serbisyo ng prime water? Nako, walang kakwenta-kwenta. Dito nga sa amin, malapit lang kami sa napakalaking water reservoir ng prime water. Siguro mga 100 metro, wala pang 100 metro. Walang tubig. Yung mga kapitbahay ko, mabuti na lang, kami may poso dyan sa likod. Kaya nagbobomba po kami ng tubig. Pero yung mga kapitbahay namin na dating concessionaire ng prime water, pinaputol na nila kasi wala eh. Ang binabayaran nila, hangin from prime water. So ito, Villar, mga Cayetano, Junggoy, si Pacquiao, anong gagawin ni Pacquiao dyan sa Senado? Anong gagawin ng mga yan? Pagkatapos, ang sasabihin mo, mag-pray na lang tayo. Pabayaan na lang natin. Let's forgive and forget. Ayun lang ba ang gawin mo sa Senado, Mr. Manny Pacquiao? Pagkatapos, sino pa? Yung mga kandidato nila dyan. Ay, naku po. Nabibilang ko sa aking daliri kung sino yung mga pwede dyan eh. Siguro, dyan sa lineup ni BBM, I will vote for Ping Lacson. Bakit Ping Lacson? Kahit na may kuratong baleling yan. Pero siya lang po ang senador, nag-iisang katangi-tanging senador na hindi po kumukuha ng kanyang pork barrel funds sa nakaraang 12 years ata na ng pagiging senador niya. Siya lang po yung senador na hindi kumuha ng kanyang pork barrel funds. Hindi. Kasama pala si Joker Arroyo ata nung araw. Yan. So pwede yan. Kahit na sinabi ninyong kuratong baleling, may kaso pa rin. May kaso ba yan? Wala na yung kasong yan. Regardless,
Si Ping Lacson, 200 million ata yung pork barrel eh. Hindi niya kinukuha yan. So, pwede yan. Sino pa? Tito Soto? Alanganin ako dyan. Okay? So, siya lang. Sa ibang mga kandidatong senador, sino pa ba yung mga pwede? Siguro, Kiko Pangilinan, baka pwede pa yan. Si Bam Aquino, baka pwede pa. And then si Heidi Mendoza, dating commissioner ng COA. Pwede pa yan. Marami pong mga kakandidato sa darating pong eleksyon na karapat dapat pong iboto. Ang problema nga lang kasi ay hindi po sila kilala. Kaya nga dapat kilalanin natin kung sino yung mga dapat nating iboto. Kung tatakbo nga sana si Trillanes, iboboto ko yan eh. Bakit? Napapakinggan pa lang ni Digong ang pangalang Trillanes, nanginginig na sa galit eh. Pati si Sara Duterte, nanginginig na sa galit yan. Kape muna tayo. Kahit na hapon po, nagkakape po tayo. Coffee is life, ika nga. So, ayan. Diyan po nagkandaletse-letse yung partido natin. Kasi ngayon, ang basihan na natin sa pag-PO, hindi sa natin. Kasi ako naman, kahit papaano, ay pinipili ko rin naman kung sino yung mga karapat-dapat at may mga abilidad, yung qualified naman na maging senador. Ang nagiging basehan kasi natin ng basehan ng mga kababayan natin sa pagpili ng mga kandidato ay yung kasikatan. O kaya yung nakakapagbigay ng pera. Diyan sa party list, merong ngang sumulpot na naman na isang party list diyan, Tupad. Ano yung Tupad? Sino yung kandidato nila? Si Agbayani. Anong gagawin niyan? Bakit hindi nyo tularan si Yumaong Dolphy? Na ang sinabi niya sikat nga siya. Kung tumakbo si Dolphy nung araw, sigurado, tiyak yan, panalo yan. Pero anong sabi niya? Hindi ako politiko, artista ako. Kung mananalo ako, magiging kahiya-hiya ako. Kasi anong gagawin ko dyan sa Senado, wala siyang alam sa politika. Yan. Hindi ba dapat ganyan ang sana ang kaisipan natin o kaisipan ng mga tumatakbong mga kandidato? Tignan mo naman kung kaya mo. Hindi ka nga marunong gumawa ng isang napakasimpleng petition letter. Pagkatapos tatakbo kang senador o tatakbo kang party list representative. So anong ibig sabihin yan? Ang layunin mo lang ay yung pera na makukuha mo dyan sa gobyerno at ang layunin mo lang ay makapagkamal ng limpak-limpak na salapi dyan sa pundo ng bayan. So ngayon, ano ang dapat natin gawin? Ibalik natin ngayon yung two-party system sa pamamagitan po ng either Constitutional Convention or Constitutional Commission. Ngayon, sabihin niyo eto, napakasalimot na issue kasi pag chat-champ pinag-uusapan, charter change. Maraming galit dyan sa charter change kasi nga ang sabi, baka naman palawakin na naman ang termino ng mga nakaupo. Di, ang gawin ninyo, ilatag natin kung ano lang yung provision na dapat palitan. So, ito, number 1, palitan natin yung two-party system. Ito ang gawin natin. Ilagay mo yan, number 1. Hindi tayo dapat lalabas dyan sa usapin na yan, two-party system. Walang extension ng termino. O kung may pagbabago man ng termino, gawin ninyong 4-year term, 4 years ang isang term, 2 term lang. Ang congressman o kaya senador. Ang presidente, gawin ninyong 6 years, manatiling ganyan. Or gawin ninyong 4 years, katulad sa Estados Unidos, with one re-election. After that, wala na. So yun. Isulat natin dyan. Ano pa yung mga provision na dapat repasuhin dyan sa konstitusyon? Repasuhin natin yung party list. Tanggalin na natin ang party list. Bakit? Itong party list na to, hindi naiisip ng mga congressman at hindi naiisip ng mga senador na ito'y sampal sa inyo, sampal sa katalinuhan ninyo. Pero paano nyo malalaman yan? Paano ninyo maiisip yan? Mga bobo kayo Bakit? Mantakin po ninyo, ano ba ang sadya ng party list?
Ang sadya ng party list ay para magbigyan daw ng karampatang representasyon ang mga marginalized sector of the society. So yun yung yung purpose ng party list. Ngayon, sino-sino yung mga tumatakbo? Marginalized ba ang ML o mamamayang liberal? Marginalized ba ang mga gwardya? Marginalized ba ang mga magsasaka? Ilang ilang farmers party list ang nakasulat diyan, ang tumatakbo diyan? Dito na nga lang sa Ilocos, halos lahat ata ng party list dito sa Ilocos para sa mga magsasaka. Ilocano ako Ilocano, Solid North, Abono party list, at kung ano-ano pang mga party list dyan. Lahat ng mga ito para sa mga marginalized sector ko na magsasaka. So ibig sabihin pala niyan, pag marginalize ang sektor ng magsasaka, etong mga walang kakwenta-kwentang mga representante natin, both the House of Representatives at ng Senado, mga bobo pala. Bakit? Hindi nila nakikita lahat ng sektor ng kanilang nasasakupang distrito o kaya nasasakupang lugar. Di ba? Kabubuhan yun. Kung hindi ninyo nare-represent lahat ng mga sektor ng inyong distrito. Bakit kailangan pa natin ng iba't ibang mga merong nga atang tricycle drivers party list. May security guard party list. May motorcycle party list. Anong klaseng mga marginal sector of the society mga yan? Ang mga nakakamotorsiklo, ang mga nagmomotorsiklo po, ang mga nire-represent nila diyan sa mababang kapulungan, yung mga nakamotorsiklo ng mga milyon-milyon ang presyo ng motorsiklo. Marginalized ba yan? Marginalized ba yung sektor na yon? Kaya itong sinasabi nating party list system na to ay kalokohan. Yan. Number one, yung balik tayo sa two-party system. Pangalawa, tanggalin natin ang party list system. Ano pa yung mga dapat na amyendahan dyan sa konstitusyon natin? Marami pa. Pero, ang suggestion natin, kasi nga, ayaw nila ng tsa-tsa eh. So ito, ilista natin. Ito lang yung mga repasuhin natin dyan sa konstitusyon. Ito lang yung mga amyendahan natin. So ngayon, magtatag tayo ng isang constitutional commission na dapat meron silang police power. Okay? Meron silang police power. Magligay kayo ng gwardiya dyan sa constitutional commission na yan or constitutional commission or constitutional convention. Mailagay ninyo na bigyan ninyo ng karampatang kapangyarihan yung police power ninyo na kung sino man diyan sa magiging constitutional commissioners or whatever na mag-aamyenda ng constitution, na kung sino man ang magbibigay or magsasuggest ng amenda outside of this listed amendments na proposed diyan sa constitution, barilin mo na kaagad. Yan ang gawin ninyo para hindi na lalabas diyan sa usaping amyenda. Yan ang dapat nating gawin eh. Balik tayo dyan sa political party system eh. Kasi ngayon, napakahina ang mga partido natin. Bulok ang partido natin, ang parties ng ating political parties dito sa Pilipinas. Nationalista Party. Wala na yung Nationalista Party. Liberal, wala na rin yung liberal eh. So sino mga tumatakbo ngayon? Yung mga bobong mga artista, yung mga walang kakwenta-kwentang kandidato na nadala lang ng pagkasama kay Digong Duterte, yan yung mga tumatakbo ngayon. Yung sabihin ninyo diyan sa mga senador, sabihin ninyo diyan sa mga kongresista, sabihin ninyo diyan sa mga party list. Walang kakwenta-kwenta mga yan eh. Ibig sabihin, ang party list system is a shame. Ito po ay pagyurak sa
katalinuhan ng ating mga senador, pero hindi nga nila naiisip 'to, eh. Hindi nga nila naiisip 'to, eh, kasi mga bobong mga 'to, eh. Ah, na yung party list na 'yan ay pinapakita na bobo kayo kasi lahat ng mga sektor ay hindi niyo kayang sakupin pala diyan sa constituency ninyo. So I suggest na balik tayo diyan sa two-party list system, magkaroon tayo ng matibay na dalawang partido para magkaroon tayo ng matibay na checks and balances para lang sa gano'n ay magkaroon tayo ng mas matibay na political system. Pag may matibay tayo na political parties, magkakaroon po tayo ng mas matibay na gobyerno.